Parang sira ba yung nawala ako sa sarili Parang ko. inano ko na lang sarili ko na nagbakasyon ng anak Nanawagan ko. po ako sa makakakita kay Micaela Montesa po. February 2004, sa programang Jessica Soho Reports, tumambad sa amin ang isang mapait na katotohanan. Marami sa ating mga kababayan lugmok sa kalungkutan. Nawawala kasi ang kanilang mga mahal sa buhay at mag-isa nilang hinaharap ang kalbaryong ito. Sa kabuuan, hindi matiyak ang tunay na bilang ng mga nawawala. Wala kasing iisang opisyal na talaan sa bansa. Ayon sa National Bureau of Investigation o NBI, mahigit 200 kaso ng missing persons ang naiulat noong 2004. 29 naman ang naiulat sa Philippine National Police. Samantalang walang opisyal na record ng mga nawawala ang DSWD. Dito sa mga istasyon ng pulis, karaniwang bumabagsak ang mga report tungkol sa mga nawawala. Nire-report sila rito, inilalag muna sila rito sa amin sa blatter, saka iniimbestigahan. Pero madalas, nagiging dead end ang prosesong ito. Aminado ang ating pulis, kulang pa sila sa kakayahang magsagawa ng aktibo at komprehensibong paghahanap. Umaasa na lang ang mga pamilya ng nawawala sa mataimtim na pagdarasal at sa puspusang paghahanap. Ipapalo up lang namin yung nawawala. Gaya ni na Aling Cecil at Mang Lino, mag-asawang minsan nang nawalan ng anak. Ilang beses din nilang sinuyod ang kamay nilaan. Matagpuan lang ang anak na si Lizelle, 4 na taong gulang. Mas kilala sa palayaw na Kuntil. Ang nasa isip ko yung baka kinuha ng sindikato pagkatapos pinagpapalimos, ganun. Nung ipinanawagan namin noon si Lizelle, nagbago ang kanilang kapalaran. Napanood ng kapitbahay ng kumukupkup noon kay Kuntil ang ipinalabas namin sa aming programa noon. Opo, ito nga. Ito, nagalaga dyan, oh. Ito ang misyon ng Sanay Muling Makapiling, ang mapagbuklod ang mga pamilyang nagkahiwalay, ang maibalik ang mga nawawala sa kanilang mga tahanan at nangungulilang mga pamilya. Higit sa pagiging isang programa sa telebisyon, layon naming maging kaagapay ninyo sa pagsuyod at pagtuklas sa kinaroroonan ng mga nawawala. Tulay sa iba't ibang mga ahensya ng gobyerno at organisasyon para mas mapadali ang paghahanap. Ilalahad namin ang mga kwento ng pait ng pagkawala at saya ng pagkikita. Ito ang Sanay Muling Makapiling, ang inyong kaagapay sa puspusang paghahanap. Ngayon, di na nakikita. Araw-araw na po kami naghahanap. Natira na lamang ay alaala. Para akong kandila na wekos, konti-unti natutunaw. Tanging ko dasal. Hindi ka na makikita. Sana'y muli kang makapiling. Ngayong gabi sa aming unang pagtatanghal, mga batang nawawala sa isang barangay sa Mandaluyong, dinukot daw ng sindikato. Babaeng walang nakaraan, natugunan ang panawagan. Mga batang natagpuan at naghahanap ng kanilang pamilya. At ang lahat ng dapat ninyong malaman kung nawawala ang inyong mahal sa buhay. Samahan nyo kami sa isang oras na makwento ng mga pagsubok at pag-asa. Ako po si Jessica Soho at ito ang pinakabagong programang Pangserbisyo Publiko, Pangserbisyong Totoo. Handog po namin sa inyo. Sana'y muling makapiling. Nag-aalala ang mga residente ng isang barangay sa Mandaluyong. Dumarami kasi ang bilang ng mga nawawalang bata sa kanilang lugar. Ang tanong, saan napupunta ang mga paslit ng welfare bill? Jonathan Jojo Foster, 14 years old na ngayon. Arlene Lanuza, 14 years old na ngayon. Jeneline Iday de la Zerna, 6 years old. May Liit Cantilang, 7 years old. Lahat sila residente ng Welfareville, Barangay Addition Hills sa Mandaluyong.
lahat sila nawawala. Ang hinala ng kanilang mga pamilya, biktima sila lahat ng sindikato. Normal na sa mga residente ng Welfareville ang mga ganitong eksena. Mga nagkalat na paslit, mga kabataang naglalaro o nakatambay. Dito, nagsisiksikan ng mahigit 120,000 na mga residente sa kabuang 150 hectares ng lupa. Ibig sabihin, may 17 pamilya ang nagkakasya sa lugar na singlaki lang ng isang basketball court. Kaya hindi na raw nakapagtatakang madalas ang mga insidente ng pagkawala rito at karamihan sa mga nawawalan, hikahos. Tulad ni na Aling Teresita, bukod sa may sakit at walang trabaho, lugmok sa kahirapan ang kanilang pamilya. Sa araw-araw na ginawa ng Diyos, patong-patong na problema na lang daw ang kanilang hinaharap. Pero ang lubos na nakapagpapabigat ng kanyang kalooban, ang pagkawala ng kanyang anak na si Jojo, 14 years old na ngayon. Namamasura lang kami. Paglingo ng konti, bigla siyang sumigaw, isinakay ng mama. Mahigit 1 taon na ang kalbaryo ni Aling Teresita. Ang krus na araw-araw niyang pinapasan, ang walang katapusang pag-iisip at pag-aalala sa nawawalang anak. Sa mura niyang edad, si Jojo na raw noon ang halos bumubuhay sa kanilang pamilya. Araw-araw, nangangalahig siya sa tambakan ng mga basura para may maiuwing pambili ng pagkain. June 4, 2004, sa gitna ng kanyang pangangalahig, dinukot umano si Jojo ng isang hindi kilalang lalaki. Ayon sa mga testigo, pilit daw itong isinakay sa isang kariton. Hindi na raw ito nakapalagpa. Bakit sabi ko, bakit kayo anak ko na ang bait-bait na bata yung pa sa dami ng mga bata, bakit yung anak ko pa? Kung saan-saan na raw nakarating ang pamilya ni Aling Teresita sa paghahanap. Minsan na silang naglakad mula sa kanilang tirahan sa Welfareville hanggang sa Cubao. May nakakita raw kasi kay Jojo sa lugar na yon. Ang asawa ko nagkasakit. Ako hindi nakapagtrabaho na maayos dahil nag-isip ko, ando doon lahat ng oras. Nakapokus ang anak ko din sa isip ko sa anak namin dahil membro ko sa pamilya. Saka mahal na mahal ko po yung anak namin. Habang kausap namin si Aling Teresita, lumapit si Rolando, isang kapitbahay. 1986 na nawala yung anak ko, 2. Pero yung isa nakabalik 1 taon, may 1 buwan. Ngayon yung babae, wala pa hanggang ngayon. Tulad ni Aling Teresita, nawawala rin daw ang kanyang anak na si Arlene. Habang naglalakad kami, 4 kami mga anak kaganon. Hindi na malayo na lang namin. Malayo na pala nalakad namin. Hindi ganun. Hindi na namin alam pa uwi. Noong 1996, naligaw umano ang magkapatid na sina Orby at Arlene, pawang 7 at 5 years old noon. Sandaling nagpalaboy-laboy sa mga lansangan hanggang tuluyan ng nagkahiwalay. Si Arlene, naglaho na parang bula. Si Orby, namuhay sa kalye, pero hindi nagtagal, isang grupo ng mga kalalakihan ang di umano'y dumukot sa kanya. Sinakay nila ako dun sa sasakyan nila. May na diniretso nila ako. Ewan ko sa magkagising ko, nandun na lang ako sa kulungan. Ayon kay Orby, ikinulong, pinahirapan at pinagpalimos siya kasama ng marami pang mga bata. Papaluin ko pa. Padapain ka pag wala kang kita, hindi ka papapakainin. Mapalad si Orby, nakatakas siya sa kamay ng di umano'y sindikato. Samantala, nawawala pa rin ang nakababatang kapatid niya na si Arlene. Ang dasal ng kanilang mga magulang, hindi sana nito sinapit ang dinanas ni Orby. Ayon kay Ding Arroyo, OIC ng Bantay Bayan, ang grupo ng mga tanod sa barangay, may 4 na taon na silang binubulabog ng problemang ito. Sindikato yan. Minamanmanan, mayroon talagang pinapakawala na nagmamaniobran yan dito. Umabot pa raw sa puntong halos 2 bata ang nawawala sa kanilang barangay sa loob ng 1 buwan.
Pero hanggang ngayon, wala pa ring nahuhuling miyembro ng sinasabing sindikato. Ayon sa National Bureau of Investigation o NBI, hindi na bago ang ganitong kalakaran. Maugong daw ang ganitong usapan noon pa man. Pero ayon sa kanilang mga records, walang ganitong mga kasong na i-report sa kanilang tanggapan. Kung kaya't wala ring investigasyong nasisimulan. Wala pang nakakarating na sumbong o complaint man lang dito sa aming opisina, particular na dito sa aking division, tungkol sa mga ganyang kaso. Gaya ng mga inang nawalan ng anak sa Welfareville, matindi rin ang pangungulila ni na Aling Josephine, ina ni Jeneline Iday de la Zerna, at ni Aling Leonie, ina ni May Liit Cantilang. Sa mga anak natin may paborito, pero si Liit yata ang paborito. Kasi yung batang hindi makatulog pag hindi ako katabi. Sana makauwi ng kapatid mo para magkakasama kayo. Sabay na nawala ang kanilang mga anak noong May 2004. Naglalaro lang noon si Liit, 6 years old, at si Iday, 7 years old, sa bangketa ng Martinez Highway sa Welfareville nang bigla na lang silang naglaho. Ayon sa mga testigo, hinablot ang magkaibigan at isinakay ng mga hindi kilalang mga tao sa isang tricycle. Ayon sa kanila, nai-report na nila ang insidente sa pulis, pero hanggang ngayon, wala pa ring linaw ang kaso. Akala ko talaga yung anak ko. Sana ngayon nag-aaral na yun. Gusto ko nga mabalik na silang dalawa para naman makapiling namin sila ulit. Sa talaan ng DSWD, 83 ang naiulat na nawala mula 2003 hanggang 2005 sa lungsod ng Mandaluyong. 51 sa kanila, mga menor de edad. Kabilang na ang mga pinaniniwalaang dinukot mula sa Welfareville. Pero nangangamba ang mga residente ng barangay na isa-isa na raw inuubos ng pinaniniwalaang sindikato ang kanilang mga anak. Ang nakalulungkot hanggang ngayon, walang mga mukha o pangalang matukoy sa likod ng mga pandurukot. Naniniwala ang mga magulang ni Totoy, 11 years old, na maaring maging susi ang kanilang anak sa pagtukoy ng mga nasa likod ng krimen. Muntik na raw kasi itong madukot noon. Pauwi si Totoy noon nung bigla siyang hablutin ng isang lalaki at halos maisakay sa tricycle. Pumalag ako, nagtatagyahan ko siya. Tapos nagsigaw ako ng tulong. Tapos lumapit yung mga tao. Pinakawalan nila ako. Sinamahan namin si Totoy sa crime laboratory ng Philippine National Police para isalarawan ang nagtangkang dumukot sa kanya. Ano yung ilong niya? Tangos ba yung ilong niya? Tangos po. At unti-unti, nabuo ang mukhang kinatakutan niya noon. Nervous po ako, nakabahan. Kakatatang mukha. Ito ang mukha ng sinasabing mandurukot ng mga bata. Sinamahan namin ang mga pamilya ng mga nawawalang bata para idulog ang kanilang mga reklamo sa NBI. Isa-isa, inilahad nila ang kanilang mga kwento. Ilang taong ay liit at halos wala makain. Masakit po para sa amin. Ito nangyayari sa mga anak. Sa bigat, hindi na nila nakayanang pigilin ang kanilang nararamdaman. Makatulong po. Sige po, naiintindihan naman din namin. Base sa mga nasabi nila sa aming mga impormasyon at mga ibang bagay pa, ay sisimulan namin ang investigasyon namin. Para sa kanilang nawalan ng mga mahal sa buhay, halos tumigil ang ikot ng mundo. Pero sa sama-sama nilang dalamhati, nakatagpo sila ng panibagong lakas na ipagpatuloy ang paghahanap. Sana po magkaroon rin at hindi na po ito magkaroon yung pagkawala ng aming mga anak. Patuloy silang umaasa na isang araw, muli nilang makakapiling ang kanilang mga anak, kapatid, pamangkin, apo.
Sa gitna ng pagsubok, pag-asa at pagkilos na lang kasi ang natatangi nilang pinanghahawakan. Minsan sa hindi sinasadyang pagkakataon, ang ilan sa atin naaanod palayo ng pamilya. Madalas, dala ito ng kahirapan at ng kakulangan sa kakayahan na tulungan ang sarili. Pero sa kaso ni Marife, napakalakas yata ang hampas at dagok ng pagkakataon. Katunayan, kinailangan niyang lakbayin ang mahigit 1,000 kilometro makabalik lamang sa bayan niyang kinagisnan. Ang gusto ko lang sana, gusto ko kitang makita. December 2004, sa aming coverage sa Abra, nakilala namin si Marife, umiiyak, nananawagan sa pamilyang naiwan sa Western Samar sa Visayas. Anong sarili ko? Lagi kayong iniisip ko. Batang ina, sa isang bagong lugar, larawan noon si Marife ng isang babaeng walang nakaraan. Halos walang maalala, hindi alam ang araw ng kapanganakan at ang tunay na edad. Pati ang kinagis ng wikang waray, tuluyan na rin niyang nalimutan. 16 years old si Marife nung napilitang mamasukan bilang katulong sa Maynila. Lumuwas mula Samar nung taong 2000, nagpalipat-lipat ng amo at tirahan. At dahil hirap magsulat at bumasa, hindi na niya nakuha pang lumiham o bumalik sa kanyang pamilya sa probinsya. Gusto ko umuwi noon, kaso lang wala akong alam na umuwian. Wala akong alam na di ako marunong sumakay ng bus. Pagkalipas ng ilang taon, nakapag-asawa si Marife. Dinala siya ng kanyang asawa sa bulubunduking bahagi ng Abra. Dito tuluyan na siyang naligaw at nalayo sa kanyang pamilya. Di ko alam po nasaan kayo ngayon. Sana, Iniwanan namin noon si Marife ng isang pangako na balang araw, tutulungan namin siyang makapiling muli ang kanyang pamilya. Pagkalipas ng ilang buwan at pagkatapos ng puspusang paghahanap, nakakuha kami ng impormasyon ukol sa kinaroroonan ng kanyang mag-anak sa Western Samar. Nung nakumpirma namin ang tirahan ng kanyang pamilya, hindi na kami nagsayang pa ng oras. Mahaba ang biyahe. Halos isang araw kaming naglakbay. Pero tila balewala ito kung ikukumpara sa balitang hatid namin sa isang nangungulila sa nawalay niyang pamilya. Ito na yata yung waiting shed. Pagdating namin sa Bawian, Bolinay, sa Abra, hindi na napigil ang pag-iyak ni Marife. Tila alam kung ano ang aming pakay. Miss ko po yung mga magulang ko. Hindi ko pa alam kung nasaan sila. Ayon kay Marife, tahimik ang naging buhay niya sa Abra mula nung dalhin siya rito ng kanyang asawang si Fred. Bukas palad siyang tinanggap ng pamilya nito. Ay, para ko na rin siyang nanay. Ngayon, may sarili na siyang pamilya, ang dalawa niyang anak, inspirasyon sa hinaharap. Pero iba pa rin daw ang makasama ang kanyang pamilyang pinagmulan. Si baby po, bakit Raymond? Tama, Raymond din ang pangalan. Pinangalan niyo po ba yan sa kapatid niyo? Bakit pinangalan sa kapatid niyo? Miss ko sila. Buo man daw ang kanyang kasalukuyan, basag naman ang kanyang nakaraan. Malaking bahagi kasi ng kanyang pagkatao, balot pa rin ng kadiliman. Habang pinaghahandaan ang muling pagbalik sa probinsyang pinagmulan, magkahalong tuwa at pait ang sumaklob kay Marife. Matapos ang 5 taong pangungulila, sa wakas, babiyahe na siya pabalik sa kanyang pinanggalingan. Bit-bit hindi lamang ang kwento ng kanyang naging nakaraan, kundi pati ang asawang ngayon lang makikilala ng kanyang pamilya. Mula Abra, 12 oras ang biyahe papuntang Maynila.
Kinabukasan, tumuloy kami ng Tacloban, Leyte. Nagbiyahe ng mahigit 2 oras bago nakarating sa bayan ni Marife. Sa kabuuan, mahigit 1,000 kilometro ang binahe namin para marating ito. Hindi na nga naitago ni Marife ang kanyang pananabik. Ilang oras na lang kasi makakapiling na niyang muli ang ama na si Arturo, ang mga kapatid na sina Junior at Joseph, at ang paborito niyang kapatid na si Raymond. Nung papalapit na kami sa kanilang tahanan, naaninag sa kanyang mukha ang biglang pag-aalinlangan. Pabaling-baling ang tingin, parang naninibago. Pero habang papalapit, unti-unting bumalik sa kanyang alaala ang kabataang minsan na niyang nalimot. Lapit na po tayo, nandiyan lang tayo. Ilang sandali pa, natumbok na namin ang tirahan kung saan siya lumaki. Sino mga nandyan? Sino mga nanay ko? Nanay mo, stepmother mo, at saka anak niya, si Rona. Magkahalong saya at pagkabalisa ang nag-umapaw sa kanya. Matapos ang 5 taon, nakauwi na siyang muli. Saan si Papa? Ha? Mga ilang taon po? Tahimik ang pagsalubong ng lahat kay Marife. At ang amang si Arturo, nagmistulang bato, parang nakakita ng multo. 5 taon siyang hindi nakatanggap ng kahit na anong balita tungkol sa kanya. Gusto ko makita. Pag sabi ng amo, wala na dito. Isa-isa, nagdatingan ang mga kapatid ni Marife. Mailapang pagtanggap sa kapatid na halos hindi na nila kilala. Hindi alam kung paanong iintindihin ang mga pangyayari. Maya-maya pa, nanumbalik na kay Marife ang salitang minsan na niyang nalimutan. Di may bilin mga anak. Diin. Nakakalungkot na sa muling pag-uusap nilang mag-anak, malungkot ang naging balita sa kanya. Di ko maintindihan kung ilang taon na. Ambot, kurat din eh. Ang inaasam-asam na makita muli ang paboritong kapatid, mananatiling pangarap na lamang sa kasalukuyan. Ilang kamustahan pa ang sumunod at parang nalimot na ng lahat ang 5 taong pagkakawala ni Marife. Unti-unti, nagbalik ang sigla ng kanilang pamilya. Si Marife, masayang naglibot at nangumusta sa kanyang mga kabarangay. Si Ate Marilyn po, may kapansyanan siya. Akala ko wala na si Marife. Kaya hindi naman nagbabakasyon doon. Ano pong masasabi ninyo? Nakita niyo siya ulit? Salamat. Nakabalik dito. Kailan kayo manin? Pero tulad ng lahat ng bagay, kailangan ding tuldukan ang kanyang pagbabalik. Pagkatapos ng madamdamin niyang pag-alis, 5 taon nang nakalilipas, muli na naman siyang magpapaalam. Maliwanag na raw ang nakaraan ni Marife, pero nasa Abra na ngayon ang kanyang hinaharap, kung saan hinihintay naman siya ng kanyang 2 anak. Nangako si Marife, susulat siya sa kanyang pamilya sa tulong ng kanyang asawa. May miss ko po silang lahat, mga kapatid ko, papa ko, mga kaibigan ko po. Hindi ko po alam kung kailan pa ulit magkita-kita. Buo na ang pagkatao ni Marife nung siya'y bumalik ng Abra. Bit-bit ang mga masasayang alaala
at pasalubong mula sa pamilya at mga kaibigang matagal na panahon niyang inasahang muling makapiling. Sa kasalukuyan, mahigit 3,000 mga bata ang nasa iba't ibang mga shelters ng DSWD o ng Department of Social Welfare and Development. 200 mga bata ang dito nanunuluyan sa Nayon ng Kabataan sa Mandaluyong. Narito sila, naghahanap, naghihintay ng mga kaanak na susundo at mag-uuwi sa kanila. Sa unang tingin, wala silang pinagkaiba sa karaniwang mga bata. Tipikal kung tutuusin ang kanilang mga buhay. Pero ang mga batang ito, pansamantalang nakikisilong lamang sa tahanang ito. Dito sa Nayon ng Kabataan sa Mandaluyong dinadala ang mga batang tulad nila. Mga inabandona at dating nagpapalaboy-laboy sa mga kalsada ng Maynila. Tulad ng kambal na sina Andrea May at Aaron Lumiares, 12 years old. 4 na taon na sila sa shelter na ito. Dito na sila lumaki. Ang bunso pa nilang kapatid na si Anjo, nasa pangangalaga ngayon ng tuloy sa Don Bosco Street Children Village. Ayon sa kanila, matagal nang hiwalay ang kanilang mga magulang. Ang inang si Laura, naiwan sa dati nilang tirahan sa Marikina. Samantalang silang magkakapatid, dinala ng Pampanga ng kanilang ama na si Fernando at ng kanyang kinakasama. Taong 2001, dinala sila Andre May, Aaron at Anjo ng kanilang madrasta na si Emily sa Metropolitan Cathedral sa San Fernando. Dito sila pinaghintay at sinabihang babalikan agad. Pero lumipas ang mga oras, mga araw, hindi na sila binalikan pa. Sinubukan naming iikot ang mga bata sa San Fernando at ipinagtanong-tanong ang mga kamag-anak nito. Sa palengke, hinanap namin ang sinasabi nilang lola sa ama. Dati raw kasi itong tindera, pero wala nang nakakaalala sa kanya. Puntahan natin sa Mexico, alam niyo. Mula Pampanga, tumuloy kami sa Marikina sa pagbabakasakaling matuntun namin ang ina na si Laura Estocapio. Erlinda, Ibantay Bayan dati na nagtatrabaho. Maya-maya pa, nabuhayan ng pag-asa ang lahat. May nakakakilala sa mga bata. Oo, kasi ito sa pasaway itong dalawang ito. Kasi mabantay bayan kasi kami. Inabutan man kami ng dilim, sa wakas, tila may liwanag sa maghapon naming paghahanap. Espesyal ang araw na ito para sa magkakapatid. Sa loob ng 4 na taon, ito na ang pinakamalapit nilang narating sa kanilang paghahanap sa pamilya. At sa pagkakataong ito, isinama namin ang bunso na si Anjo. Tinumbok namin ang tumana sa Marikina. Dito natagpuan ng magkakapatid ang kanilang mga kamag-anak. Sinalubong sila ng kanilang tita Carol at iba pang mga kadugo. Sino yung lolo? Ano pangalan lolo mo? Ano pangalan lolo mo? Pero wala ni anino ng kanilang ina. Pero dahil maliliit pa ba sila? Ayon sa kanilang tiyahin na si Carol, wala silang balita tungkol sa kinaroroonan ni Laura. At gusto man daw magpaiwan ng mga bata sa kanila. Hindi naman daw sila kayang buhayin ng kanilang mga kamag-anak. O kung kaya po namin, bakit po hindi namin yung mga bata? Siyempre, mga namin yan, kadugo namin yan. October 22, nagkaroon ng breakthrough sa aming paghahanap. Nakuha namin ang address ni Segundo Lumiares, dating sundalo, at lolo ni na Andrea, Aaron at Anjo. Sa labas pa lang, nakilala na ng mga kapitbahay ang larawan ng mga bata. Oo, kilala ko yan. Doon po nakatira. At si Mang Sendong, walang pag-aalinlangan sa pagtukoy sa kanyang mga apo. Wala dyan si Aaron nyo. Sila po ba yung mga apo nyo? Ha?
Sila po yung mga apo niyo. Mga apo ito, bakit po ba? Alam niyo po na nasa Ang asawa naman itong si Aling Lita, hindi napigilan ang pag-alala sa mga lambing ng mga nawalay niyang mga apo. Si Mi ang malambing. Si Mi. Tatawanan ka nung bago lumapit. masayahin. Si Aaron hindi, iyakin yun eh. Si Anjo, mano yun. La, bakit? Ngawi tayo. O sige, lumakad ka na. Mga ngawi ngayon, maglalakad siya lang mag-isa. Minsan na raw nilang kinupkop ang tatlong bata, pero nung bumukod ang pamilya nila, tuluyan na rin silang nawalan ng kontak sa isa't isa. Kawawa naman ako yung mga bata. Inaalala ko. Aminado ang mag-asawa, hindi nila masiguro kung kaya nilang kupkuping muli ang mga bata. Pero tsak naman daw ang pananabik nilang makita silang muli. Pakisabi mo kay dun sa mga bata, makikita mo rin ang lula mo, pupunta rito yan. Agad naming dinala si Mang Sendong sa nayo ng kabataan. At sa kanilang pagkikita, agarang kamustahan ang naganap. Good evening. Everybody. Good evening po. Dito. Marunong na ako basa lo. Ha? Marunong na akong basa. Marunong ka mabasa na? Hindi Maya-maya pa, gumuho na ang imahe ni Master Sergeant Segundo Lumiares. Nabagabag ang aking puso. Bilang mga apo sila. Wala akong magagawa. Talagang ganyan. Ang dating istrikto at disiplinadong sundalo, ngayon mapagmahal na Lolo Sendong. Tinitiis ko na lang at hindi ko kayo babayaan. Sa pakikipag-usap ni Mang Sendong sa social worker, napagkasunduan nilang babalikan nito ang kanyang mga apo sa Disyembre. Aakuin na raw nilang mag-asawa ang responsibilidad. Ito na raw ang pinakamagandang regalong maibibigay nila ngayong Pasko. Masaya. Nakita ko na siya eh. Nakakamiss po. Masaya po. Kasi po makakauwi na po kami. Samantala, tulad ni na Andrea May, Aaron at Anjo, nangungulila pa rin ang mga batang ito sa mga tunay nilang mga magulang. Patuloy sila sa paghangad na isang araw, susunduin din sila ng kanilang mga pamilya at makakauwi rin sila sa kanilang mga tahanan. Ano nga bang mga dapat gawin sakaling isang araw pero wag naman sana mawala ang iyong mahal sa buhay? Ayon sa isang social worker na aming nakausap, unang-unang dapat gawin, magpakahinahon. Narito pa ang ilang mga hakbang na dapat tandaan. Normal na daw kay Mang Calixto ang ganito. Balisa, nakatingin sa kawalan, naghihintay sa isang bagay na hindi niya alam kung kailan darating. Mag-iisang taon na kasing nawawala ang kanyang anak na si Michelle, 23 years old, panganay sa dalawang magkapatid. Pipi si Michelle, pero hindi man ito nakapagsasalita. Matalino naman daw ito at mahusay mag-sign language. 5 hakbang ang ipinayo ng DSWD sa mga tulad ni Mang Calixto. Una, puntahan ang mga lugar na huling pinuntahan ng nawawala. Ang dapat nilang puntahan ay yung kung saan siya latest na nakita. And then, sino yun kasama niya. Tapos sa school, kung nag-aaral itong batang ito. Ayon sa mga teacher, mabarkada raw si Michelle, pero hindi nila alam kung saan ito posibleng nagpunta. Maging sa tambayan ng mga pipi sa Pampanga Street sa Maynila, wala rin kaming nakuhang impormasyon. Nakipagpalitan na lang ng address at telepono si Mang Calixto. Baka sakaling may masagap na impormasyon. Ang sunod na hakbang ay ang pag-file ng report sa barangay. Within 24 hours, dapat i-report na ito. Para at least, kung let's say may maghanap man, aware ang barangay sa mga nangyayaring ganito. Mula sa barangay, ipablatter din ang insidente sa stasyon ng pulis. Sa pagkakataong ito, maliit na larawan ang dala ni Mang Calixto.
Dapat malaki yung retrato. Para ipa-plus alarm yan, ganyan. Nangako siyang babalik para ihatid ang isa pang larawan ng anak. Mainam din kung i-anunsyo sa media tulad ng dyaryo, radyo o telebisyon. Ang huling payo ng DSWD, makipag-ugnayan sa kanilang tanggapan at bumisita sa mga shelter at drop-in centers ng DSWD. Gaya ni Mang Calixto, matagal na panahon ding naghahanap si Mang Rudy. 2 taong nawala ang kanyang anak na si Jo Marie, 6 years old. Naisip makipag-ugnayan ni Mang Rudy sa opisina ng DSWD. Dahil dito, maswerteng nabago ang kanyang kapalaran. Natunto ni Mang Rudy ang kanyang anak na si Jo Marie. Mahigit 1 taon siyang nagpalaboy-laboy sa Maynila bago dinala dito nung nakaraang taon. Ngayon, masaya nang uuwi si Jo Marie kasama ang amang matagal na umasang siya'y muling makapiling. Bye-bye. Kiss. John, kiss. Samantala, patuloy ang paghahanap ni Mang Calixto. Hindi raw mawawala ang kanyang pag-asa na balang araw, matatagpuan din niya ito at mayayakap muli. Walang iisang ahensya ng gobyerno na nangunguna sa pagkalap ng impormasyon at paghahanap sa mga nawawala. Umaasa kaming sa pamagitan ng aming programa, mapupunan po ang kakulangang ito. Maraming salamat sa inyong pagtangkilik. Sana'y makapiling namin kayong muli sa susunod na linggo sa ating patuloy na pagsubaybay sa mga kwento ng pagsubok, pag-asa at ng pag-iisa. Ako po si Jessica Soho. Magandang gabi po sa inyong lahat.